Mula kay Melvs Castle, mga kapatid, pag-usapan pa rin natin to, no? Defense Secretary pinapalayas ang Chinese diplomat. Minamadali na ang deportation, agad-agad layas. Sabing ganon dito sa video ni Melvs Castle. Panoorin natin to, mga tol. Dahil itong mga Chinese diplomats na to, kasama na tong Chinese ambassador na to, wala nang ginawang mabuti talaga, no? So panoorin natin to at bigyan natin to ng reaction video, mga tol. Chinese diplomat na nagpapakalat ng fake news papalayasin. Utos yan ni National Security Eduardo Año. Dito bago palayasin, papanagutan muna ang kasinungalingang inilabas. Pero kung ako lang ang tatanungin, dapat huwag yan itapon. Dapat kasuhan at ikulong na lang sa bilibid. Yun nga, hindi nga pwede kasi immunity, meron silang ganun eh. Payo naman ng Armed Forces of the Philippines sa mga Pilipino, huwag basta-basta maniniwala sa China. Kaya nga ito, mahalaga tong ginagawa nating reaction video, mga tol. Kasi kung mapapanood ninyo, mga tol, at hindi nyo masyadong maisip o magets, baka madali kayo mapaniwala eh. Mawala pa yung tiwala nyo sa ating AFP, sa military. Kahit na ipinipilit ng China, mga tol, na sila daw ay may nakausap na opisyal sa military o sa AFP, mga tol, di ba? Ay hindi natin matitiyak na yun ay may katotohanan. Dahil alam nyo naman, mga mandaraya tong mga to, marunong sila gumawa ng mga peke, ng mga deepfake. Pwedeng ganun lang yun, mga tol. At kung totoo man na may nakausap sila sa military natin, invalid yun. Dahil wala namang karapatan ng military na pumasok sa mga kasunduan na ganyan. Kaya wag nilang ipipilit sa Pilipinas yun. Huwag nilang utusan ang pinakamataas na posisyon dito sa Pilipinas, which is ang president, na sundin o i-honor yung kasunduan nila sa isang general. Dahil mas mataas ang presidente kaysa sa general. Bakit nila pipilit sa Pilipinas yun, di ba? Eng-eng din kasi mga Chinese. Eto mga Chinese diplomats, mga eng-eng din. Bukod sa peke ang audio recording na inilabas, di rin ma-verify kung authentic ang boses nito. O, diba? Halatang pineke lang gamit ang AI-generated na boses. O, diba? We do not react on unverified, unvetted, and hindi natin alam din kung sino mismo yung source. Kasi mismo yung source, hindi sila nagpakilala kung si kanino galing. Alam mo naman ang China, mga tol, napakahilig sa peke nito. Diba? Punta ka sa bansa nila, mayroong peking Eiffel Tower, may peking ginagaya nila yung katulad ng mga lugar doon sa Italy. Ang daming peke sa kanila, mga tol. At saka source, pinakamaraming source, mga tol, na mga peke. Peking gadgets, peking sapatos, peking damit, peking sasakyan. Lahat na lang ng peke, mga tol, matatagpuan mo sa bansa nila. O, ano pa bang aasahan natin dito? Puro peke. Nangarap talaga ang China. Sino ba namang kasing bansang papayag magpakalipin sa sarili nating karagatan? Kayo gusto nyo utos-utusan lang tayo ng China? Tanong yan ni Defense Secretary Gibo. Hirap kasing paniwalaan ng China eh. Bukod sa peke na ang karamihan sa produktong inilalabas galing sa kanila, mga bulaan pang magsalita. Peking tapang. Lahat peke. Diba? Yung mga peking iPhone, sa bagaling yun, diba, sa kanila? Mga peking relo, peking, basta ang dami, puro peke. Wala raw Doon sila magaling sa mameke. katotohanan ang pinagsasabi ng Chinese Embassy. Tapos ang usapan. Di umano, may pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas na merong punong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt, ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Palayasin, i-deport, tapos hatulan ng persona non grata. Hindi na makatuntong ulit dito, mga tol. Diba? Ganun. Hindi pa ma-verify ng AFP ang audio recording. Pero kung totoo man na may agreement talaga, mananatiling dito kikilalanin. Tama. Bakit? Si Pangulong Marcos ba ang nagsabi? Tama. Hindi naman, di ba? Tama. At kung mapatunayan naman na peke talaga, lahat ng Chinese mapapalayas. Diba?
Yung katulad ng sinasabi natin paulit-ulit. Paulit-ulit na sinasabi ng China na hindi daw kinikilala ng Pilipinas o nilalabag daw ng Pilipinas yung new model na napag-usapan nitong taon lang na to, January. Diba? Bakit kikilalanin ng Pilipinas ang isang kasunduan na ginawa ng isang general at saka ng bansa nila? Bakit? Si Presidente Marcos ba ang kausap nila? So lumalabas mas mataas yung general kesa kay PBBM. Di ba ang PBBM nga ang nila? Commander-in-Chief nila? Ngayon kitang-kita mo ko talaga kung gaano kaengot itong mga to. Gagawa na lang sila ng peke. Peke. Ano pa? Sinamahan pa nila ng kaengotan nila, di ba? Pwede namang pepekein nila. Boses na lang sana ni PBBM ang pineke nila. Di ba? Kaso, pepekein nga nila, general pa. Ay, naku po. Pagbabantayan ni Secretary Gibo. Uulitin ko ang statement ng Department of Foreign Affairs. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan. Malinaw. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan. So wag na nilang ipilit yung new model na yon. Kaya totoo man yung audio recording o hindi. Walang kwenta yon, walang halaga yon dahil hindi yun kikilalanin ng Pilipinas. 'Di ba? Kaya wag na nilang ipilit yung new model na sinasabi nila. Hinggil sa West Philippine Sea o anumang international na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal ng Chinese Embassy dito. Tahol ng tahol kasi mga Chinese diplomat nila. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Pumalag naman ang Chinese Foreign Ministry laban kay Eduardo Año at napikon yung Chinese yung tagapagsalita ng China tao. Pumalag naman ang Chinese Foreign Ministry laban kay Eduardo Año at Gibo Teodoro. Ba't daw papalayasin ang Chinese diplomat? Ginagawa lang raw nito ang trabaho. Anong trabaho, China? Trabahong gumawa ng kasinungalingan? Trabahong mang-espiya? Trabahong may wiretap at lumabag sa batas? Yun ba yung trabaho ng mga diplomats nyo? Napaghahalataan raw kasi ang Pilipinas na guilty. Sino daw ngayon ang tunay na nagsisinungaling? Pilipinas, di ba? The Philippines' response shows exactly their guilty conscience and the face of facts and evidence. Mga delusional. 恰恰证明他们在事实和证据面前心虚了，已经到了。 And how exasperated and desperate they have become. Mga delusional to mga tol. Nanonood tayo ngayon ng mga baliw. 气急败坏、毫无底线的地步。中方郑重要求 We ask the Philippines to ensure 菲 ito 方 alam natin yan. 切实保障中方外交人员正常履职，停止侵权挑衅，不要依赖事实，不要侵。 The Philippines needs to quit denying the facts. Anong facts? 停止侵权挑衅， Ipipilit nyo pa rin yung kasunduan nyo sa general ng Pilipinas? 不要依赖事实，不要轻举妄动，不要搬起石头砸自己的脚。 Sa kanila nga nag-backfire Dapat bilang Chinese diplomat ang palayasin. Dapat imbestigahan rin ang lahat ng Chinese. At kung may lumabag sa batas, doon lahat palayasin. Tama. Tapos may issue pa ngayong Chinese national ang mayor ng Tarlac. Isa pa to. Tarlac pa naman ang may pinakapalamak na pogo. Halata ba? Halata bang Chinese? Di naman, bilog na bilog nga yung mata Nako, lagot tayo dyan. Kaya kayo, pabor ba kayong palayasin natin ang mga Chinese dito sa bansa? Ikomento sa baba ang inyong salubin.
Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito sa balita at video na panood natin? Pwede ka mag-comment sa ibaba. Pwede ka magsabi ng iyong opinion at ang iyong saloobin. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.